Yun. So, hello guys. So, today we will be discussing another problem about the static of rigid bodies. So, this is a party parang mga resultant forces lang to, ano? Okay, so cable ABC has a length of 5 meters and determine the position of X. So, this is the X and the tension developed in ABC required for the equilibrium of the 100 sac kilogram. A 100 kilogram sack. Neglect the size of the pulley. Of course, neglect natin yung size ng pulley kasi pag i-consider natin yung size ng pulley, dapat ibigay niya yung size na yan kasi mangyayari dyan is doon sa displacement or sa distance ng ano natin doon sa pulley. Of course, you need to consider that one. Okay? So, yun, ano? Yung pinaka-basic mo na gagawin, alam ko na, ganyan yung gagawin mo eh. Hanapin mo yung weight, tapos yung tension, tapos ganun. 'Di ba? Tapos gawan mo ng ganun, close polygon. So diyan, pag ganyan yung ano mo, ipagpatuloy mo lang, ano? Ipagpatuloy mo lang. Masisira ang buhay mo. Charot. Hindi, kasi ang problema niyan, kasi hindi mo pa alam yung mga yung angles. So that's why mahirapan ka. Kaya kailangan dito sa static of rigid bodies, alamin mo muna yung geometry. Plane geometry. Pag hindi mo naaral yung geometry or hindi mo kahit paano na, mahihirapan ka dito sa static of rigid bodies. Kasi yung problema mo lang dyan is yung mga angles, yung mga distances, kung paano. So, ganito yung gawin mo. Elaborate mo muna yung mga distances. O, yan. I-place mo muna yung kung saan pwede. I-plump mo yan. Ganoon. Tapos, ito alamin mo, 3.5 minus x. That is 3.5 minus x kasi ito x. Ang kabuuan niya is x, di ba? Tapos ito, height. Yan yung height mo. Of course, hindi mo alam, di ba? Wala ka kasing alam, charot. Hindi, unknown naman talaga siya. Wala pa tayong value. Yun yung mga hahanapin natin. Tapos ito, extend natin yung ganito yung cable, Pag ganun, tatama siya dyan. So, ibig sabihin, yung height nito, from A to B, in a plumb, is h minus 0.75. Kasi 0.75 0.75 yan. So, yun yung value natin dito. Kasi kabuuan nito is h. Ito yun. Okay. Since ang value natin is actually medyo mahihirapan tayo dito eh. Mahihirapan tayo dito. So, yung gawin natin is i-flip natin, parang i-mirror natin dito sa portion na ito. Parang magkakaroon siya, itong value ito, i-mirror natin papunta dito. So, ibig sabihin, kung i-mirror natin yan, this is also 0.75. Pero dapat, i-arrange natin na pag ganito siya. 'Di ba? Okay, nagigets nyo yung gusto kong ipahiliwatig. So, ito parang naka-mirror na siya, di ba? Ito, imi-mirror natin ng pag ganito. Di ba? So, ibig sabihin, yung portion na yan, that is also h minus 75. That is yung height ng nito. Di ba? Yan. Yan yung ating mangyayari dyan. So, tapos i-label natin to kabuuan niya, that is h. Big h. That is the height na kumbaga. Okay, mula yan dito, papunta dito. Okay? So, ibig sabihin, nakakagawa tayo ng triangle dyan. Yan yung triangle. Ito, ang mangyayari dyan, this is 5 meters. Itong haba na yan. Kasi, given naman tayo ng 5 meters. Okay? Isolate natin yan. So, that is 5 meters. Okay? So, ito na yan. Mag-concentrate tayo dito. Yan, meron na tayong triangle. So, based on the triangle, ito 3.5, alam natin, di ba? That is 3.5. So, mag-solve natin yung value ng h. Yung h natin is Pythagorean theorem lang. 5 squared is equal to ganyan. So, ma-solve natin ng 3.57. Okay? So, ganun yung ating solve. So, balikan natin yung illustration, di ba? Balikan na natin. Alam na natin kasi yung value ng h, 3.57, nandito na siya. Alam na natin siya.
Okay, so mahahanap naman natin yung value ng h. Yung value ng h that is ito 0.75 plus ito. So dalawa niyan. So ibig sabihin 2 times h minus 0.75 plus 0.75. 'Di ba? Yan yung value ng meron tayong value ng h. 3.57. Mahahanap natin yung value ngayon ng h na lang. 'Di ba? Okay, that is 2.16 meters. Okay. So, yung ngayon, may value na tayo nito, may value na tayo. So, masasolve na natin yung kanyang mga value dyan. Okay? Okay, so, ngayon naman is, paano natin isosolve yung value ng x? Ano? Paano natin isosolve yung value ng x? So, concentrate na naman tayo dito. Okay? Ito, portion na yan. Di ba ito value x niya? Ito, tapos ito. Big triangle. Itong big triangle na yan. 'Di ba ito 3.5 is to x. Tapos, ito naman, kasi 3.5 ito, 3.5 is to x. Tapos, itong value na yan, tapos, itong value ni h. 'Di ba? Ganito yan. X mo over h minus ito. Ito kasi yan eh. 'Di ba? Itong value na yan. Tapos 3.5 is to h. Okay? Yan. That is in similar triangle. So, mayroon tayong value ngayon ni h. May value tayo ni h. Ano? So, masasolve natin yung value ni x. So, yung value ni x is 1.38. Okay? So, that is how we solve the uh, sa similar triangle. Okay, may value na tayo nila. May mga value na tayo. So, kinumpute ko na lang. Check nyo na lang kung tama. No? Kung pwede kayong gumamit naman ng 3 decimal place, pero ako dito gumamit lang 2 decimal place kasi medyo nagkulang dito sa sa room ng ano niya or nagsosobra-sobra yung ano natin text. Okay? So, kayong bahala. Basta 3 decimal place so dapat. Okay? So, ngayon is kunin natin itong Pythagorean theorem. Kasi alam na, isosolve na natin ito eh. Isosolve na natin yung, actually yung tension pala based on dito sa illustration na yan, yung tension dito, is equal to the tension dito. Parehas lang yung magiging tension nila. Ano? Solve natin kung paano ko. Ibig sabihin, maniwala kayo sa hindi, maniwala kayo. Yung tension dito is parehas lang yun kasi that is how we solve the cable. Ano? Yan yung teorya niya. Okay, so solve muna natin yung Pythagorean theorem dito or yung ano neto. Distance nitong distance na para hindi na tayo magkuha ng angle. Tapos solve din natin yung distance nito. Okay? Itong ano lang. So Pythagorean theorem, that is itong value nito, tapos 1.38, 'di ba? Okay, so ibig sabihin ko is square root kasi yung tinitingnan natin is 1.41 squared plus 1.38 squared. So, yun yung ating 1.97 dito, yung value. Okay? Tapos, next naman, ito naman, dito sa side na yan. Okay, so, calculator ulit tayo. This is square root of 2.16 squared plus 2.12 squared. Yun, that is 3.026. Okay, that is the value here. Okay? So, kayo nang bahala mag 3 decimal place. It's up to you na. Okay, ngayon, isusolve na natin to. Yung tension niya, summation of forces, vertical, summation yung forces vertical, ito muna yon. Ito, sabihin natin this is T1 and this is T2. Okay, T1, T2. Okay, so, kaya kinuha ko yan para hindi na tayo kumuha ng angle.
So, summation of forces vertical, kunin ko lang ito. Okay, so hindi na ako nag-ano ha, hindi na ako nagkuha ng angle. Kaya sinolve ko to para diretso na tayo doon sa summation of forces vertical. So, ngayon, alam na natin. So, this would be, ganon. Okay, tapos ito rin, 2.16, ito yon. Kasi vertical eh. Dito naman vertical, ito yung kunin natin. So this is 100 times 9.81. So stop muna tayo dyan. Summation of forces horizontal naman, yung horizontal is papunta dito. Tapos papunta doon. So magiging equal lang yan is T1, 138 kasi ito naman, horizontal naman tayo. Tapos ito, horizontal, this is, yan. Okay? So yung T1 natin, i-solve natin via calculator. Two equation, gamit na lang tayo ng two equation, ano? Two equation. So, mode equation 1. Ibig sabihin, ax, b, and y, tapos c. So, ibig sabihin yan, this is, ito yung kunin muna natin. Nawawala. Okay, so, 1.41 divided by 1.973 equals, yung b naman ito, 2.16 divided by 3.03 equals 100 times 9.81. Okay? Tapos ito naman, sumunod, 1.38 divided by 1.973. Yung sunod is, that is negative kasi lilipat na yan. Negative 2.12 divided by 3.03. Tapos 0 na yan. Okay? Tapos equal 6. O, parehas lang yung value niyan. Actually, kung magkaiba yung value, because of the decimal place na yan. Pero yung whole number niya is parehas yan. Diba? Yung nagka-problema lang, decimal place. Kasi gamamit lang tayo dito ng 2 to 3 decimal place lang. Pero kung kukuha mo yung eksakto na decimal place, parehas din yung kakalalabasan. Ibig sabihin, that is the tension 1 and that is the tension 2. So, ibig sabihin, yung tension talaga neto is magkaparehas. Ano? Magkaparehas talaga yung tension ng dalawang cable ito. Kasi nagiging as is one cable lang siya. Okay, that is how we solve this kind of problem. I hope na may nakuha kayo dito.